bakit tayo na-save or kung bakit tayo pinili ng Diyos bilang para maligtas. So para maipalaganap or para ma-witness din ng ibang tao na tayo ay mananampalataya or tayo ay kakaiba sa mundo at makita ng ibang tao na si Jesucristo ay nasa atin. Yan. So sa lesson na to matatakal natin kung ano yung impact or ano yung pwedeng tawag dito, yung binibigay or impact sa atin ng mundo. Paano tayo, yung dealings natin sa mundo is bilang Kristiyano, paano natin i-manage or i-deal or paano natin siya i-manage para mabuhay yan, sa mundong ito. And unang topic is, yung lesson number 1 is, what is our place in this world? Yan. So una, this world is not our final home. So sa kanta, yan. So sa hymnals natin, so this world is not my home. Yan. I am just a passing through. Yan. We are, sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 11, we are strangers and pilgrims. So, pag sinabing strangers or people that are not citizen, yan. So hindi, kumbaga, halimbawa sa isang lugar, so hindi talaga ka doon nakatira. So you are strangers in that place. And pilgrims, parang pass by, parang namasyal lang, tapos umalis din kagad. So, or in other term, or sa mga mundong term is alien. Yeah. So, bagamat yung alien is tumutukoy sa mga hindi tao. Yan. So, we are pilgrims and strangers on this world. And we are an ambassador representing our King. Yan. Kumbaga, tayo, sa mundong ito, tayo ay mga ambassador or tayo ay para representative or kalimutan ko yung term sa Tagalog. Yan. So, bilang mananampalataya is tayo ay nagre-represent sa ating Panginoon. So, dapat makita ng ibang tao kung na yung pamumuhay natin is naiiba talaga sa kanila. Or makitaan tayo ng Kristo sa ating buhay. Okay lang, Pastor, medyo mabilis ako. Okay, lesson number 2 is what to expect from this world. Yan. So, magbabasa muna tayo ng Bible sa John chapter 15 verse 18 to 21. John chapter 15 verses 18 to 21. Yan. Brother Andy, pakibasa. John 15, verse 18 to 21. If the world hate you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world is not its own, but because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Remember the word that I said unto you, servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. Verse 21, but all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. Yan. So what to expect on the world? So the world will hate you and the world will hate us because of our yun na yung normal kasi iba yung kalakaran sa mundo eh. Kumbaga, the world is, yung sistema niya is ganun talaga. So kung yung opposite ka sa sistema ng mundo, yan, people or the world yan, will hate us.
Yan. So, letter A is opposition from those who are close to you. Yan. So, unang-una is yung mga malalapit na tao sa atin. Kasi sila yung mga nakakilala sa atin. Eh. So, una is yung opposition from your family. So, bagamat sa atin, so mostly naman sa atin, yung family members natin is mananampalataya din. So, it's a blessing to us na yung mga kapamilya natin is kapwa natin mananampalataya. But before yan, may mga na-encounter din akong tao talagang yung family nila is unang-unang against sa kanilang pananampalataya. Yun, there were times na yung tipong palalayasin ka na, sabihin sa'yo, sige, mamili ka, tumira dito o doon na lang sa simbahan. So, bagamat yung mga ganong case is, may mga case na nangyayari sa atin bilang, especially kapag sa isang family is tayo yung unang na-save or tayo yung unang naniwala kay Kristo. So, unang-una talaga mag-a-against sa atin yung family natin. Pero, ang kagandahan lang talaga tayo, mostly sa atin is, yung family members na natin is, kapwa din natin manampalataya. Kaya, sila din or tayong magkakapamilya din is nagtutulungan para sa gawain ng ating Panginoon. And pangalawa is opposition from your relatives and friends. Yan. And sa mga kaibigan, especially sa mga young people, di ba, pag unang na-save, tapos kung dati ganito kung dati nakikisama siya, or yung barkada niya is, halimbawa, lagi siyang sumasali sa mga inuman, sa mga gala-gala. So the moment na naligtas yung tao is, nagkaroon siya ng pagbabagong buhay. So, yung mga friend niya, anong expect natin sa mga friend niya? Siyempre, ano na siya, uy, nag-iba ka na, ganyan ka na pala, ganito, ganyan, simula nung ano. So, those are the oppositions na encounter ng mga believer. Or as long as we are living this world, so yan yung mga bagay na na-experience natin. So, bagamat sa umpisa, ganun yung mangyari, pero pagkalaunan, so unti-unti rin nilang matatanggap. And then, especially kapag nakita nila na may pagbabago sa buhay mo, yan. So, sila din mismo yung unang nag-i-initiate na lumapit din sa'yo ulit. Tapos, hanggang sa madala mo na rin sila. And then, opposition from your neighborhood. So, alam ko maraming nakaka-relate. And so, unang-una talaga kapitbahay. Hindi ko alam kung bakit. Sa bagay, hindi naman lahat naman ng ang Bible naman talaga hindi nagsasabi talaga ng totoo. So, pagamat may mga pagkakataon din or halimbawa sa isang lugar, okay pa yung kapitbahay sa una, pero pagkatagalan, especially kapag nagsimula lang yun sa mga pagwawalis, din napunta lang, nalipat lang sa kabilang sa unti-unti na umaano yung galit sa ng kapitbahay. Or dahil lang sa halaman na yan, or dahil sa mga alaga, or dahil sa mga tayo ng aso. So those are the little things na talagang, pero tayo bilang sa talagang yung dealings natin or yung, dahil mas alam natin, mas nakakaintindi tayo. So mas inuunawan natin yung mga bagay na to. Kasi hindi pwedeng masira yung testimony natin. So once kasi na kahit isang beses lang, matatandaan nila yun. Kahit sa dami ng ginawa mong kabutihan. Kahit binibigyan mo yan ng ulam or nililinisan mo yung bakuran nila, as long as nakagawa ka ng isang bagay na hindi maganda sa paningin nila o hindi maganda sa pandinig nila, nakatatak na yun. Ang mga tao pa naman is, pag nagalit, kahit yung 20 years ago, naalala niya. Yan. So, ganyan po yung mundo. Yan. It's the opposition from our neighborhood and opposition from your work. So, ito talaga, so hindi naman natin may iwasan, kailangan natin magtrabaho. Pero
minsan kasi yung work is isang bagay din na nakaka-oppose sa ating pananampalataya. So like for example, we are offered work and that it's the double pay para lang pumasok ng Sunday. Or may mga may mga times na may lakad yung mga ka-work mo na sinasama ka pag Sunday. And before na-experience ko yan kasi mostly talaga nag-outing sila sa Saturday night, di kaya Sunday. Hindi naman sila pwedeng hindi mag-outing or mamasyal ng Sabado kasi minsan nag-work din sila ng Sabado. So those are ito yung mga mga bagay na minsan din sa ating pananampalataya. So pag di natin sila napagbigyan, yung mga workmate natin. So nagkakaroon din sila ng tampo sa atin. Or minsan yung or yung employer mo mas inaano pa niya, pinipersonal ka niya. Or binababa niya yung evaluation mo. And next is, letter B is opposition to the purpose of our Lord Jesus Christ. Yeah. So una is the word offers pleasure and power. Yan yung ng mundo. Yan yung, kumbaga yan yung pinaka-power ng mundo to give you pleasure and power. Kaya nga yung mga tao is talagang pagdating, let's say for example sa politics side, yung power, mas nagpapatayan talaga sila para lang makuha yung kapangyarihan na yun or yung position na. Kasi may power dun eh. You can manipulate people, you can do what you want, or ginagamit nila yun para mas lalo pa silang makagain ng, alam niyo na, corruption. So itong mga bagay na to, ito yung kayang ibigay ng mundo sa atin na kapalit ng ating pananampalataya or pagtitiwala sa ating Panginoon. In Matthew chapter 4 verse 1 to 10, so alam naman natin yung story nito that the devil or the tempter, tinempt niya yung ating Panginoon. And kung talagang the Lord Jesus Christ fasted 40 days and nights, pero sabi na, if you are kung ikaw talagang just gawin mong tinapay yung mga batong doon. Although kayang gawin ng ating Panginoon, pero it's the devil that tempt him and that time. So tayo, minsan sa atin yung physical na natin kapag talagang yung pagnanasa ng ating laman, nasisira yung ating minsan pananampalataya. So minsan nadadala tayo kasi yung physical na katawan natin is nagde-demand ng something na gusto niya. Yan. Pleasure and power. Yan. And isa ding ginawa ng devil dito is to tempt that pinakita niya yung kingdom ng mundo. So this world will I give to you basta lumuhod ka lang at sumamba sa akin. And yan yung mga bagay na binibigay ng mundo para ma-oppose yung ating pananampalataya. And number 2 is entertainments. Yan. So lalong-lalo na ngayon, so napakadaming halos, siguro nung katagalan sa mga city lang meron ng mga entertainments. Pero ngayon, halos laganap na sa ating kapaligiran. So hindi ka napupunta sa malayong lugar or dyan na lang. So yung mga tao ngayon naghahanap talaga ng entertainments para makalimot or para pansamantalang mawala yung mga problema nila sa buhay. So yan yung dinadivert nila yung attention nila sa entertainment para lang makalimutan saglit. Pero actually pagkatapos nila ma-entertain, ganun pa rin pag bumalik sila sa bahay, nandun pa rin yung problema. Yun yung binibigay ng mundo. It's a little or panandali ang entertainment lang para lang mawala yung ating problem. Pero sa totoo lang,
nandiyan pa rin yung problem. And music, yan. Isa ding ah, isa ding bagay na nakapag-upo sa atin is yung mga kanta. And minsan sa hilig natin sa kantang makamundo, sinasapamuhay na natin eh. Like for example, kung sa mga broken hearted, like for example ng broken hearted. So may mga kanta na pang broken hearted, talagang nagkukulong sila sa bahay, kakapakinig ng music hanggang sa yung kaisipan nila is unti-unti ng parang nabibrainwash na sila ng kanta. And then nagkakaroon pa minsan ng, buti nga yung mga kantang nagkakaroon tayo ng LSS ba yun? Last Song Syndrome. And minsan yung pinakagusto nating portion ng kanta, yun yung pumapasok sa isipan natin. Kaya minsan kahit hindi mo gusto, minsan nabibigis na papakanta ka sa Last Song Syndrome. Yan. So music and media, yan. So media laganap na rin sa atin. So kung dati, during the 90s, mga mayayaman lang yung nagkakaroon ng TV. Siguro mga 80s, mga black and white pa. Ngayon, sobrang kahit mga bata nakaka-access na social media. And then, sa mga, and basta nakaka-access sila. So, yung dati kung nai-strictuhan yung mga kabataan pagdating sa pornography, ngayon, kahit basta may load yung cellphone, kaya nilang i-access yung mga bagay na yun. So, it's, minsan hindi rin siya ganun, na ganun yung pag-evolve ng mundo. Pero dapat tayo mga Kristyano, dapat ma-educate tayo sa mga bagay na yan. So, kailangan nating maintindihan kung kailan gagamitin at kung kailan hindi dapat gamitin yung media pagdating sa buhay natin. And then, letter C, opposition from the arch enemy of our soul. So, arch enemy, yung pangunahin nating kalaban, which is the devil. Yan. He is working through the world system to cause you sin and diminish your service to Christ. Yan. So, siya talaga yung may author or may akda ng mga bagay na yan. So, ganun siya mag-isip. Alam na yung kahinaan natin or weakness natin. So, dahil nasa laman pa tayo, so he can offer anything na talagang hindi mo matatanggihan. Kaya kung dapat talaga yung attention natin is laging nakatuon sa ating Panginoon. Kasi pag hindi, talagang we are easily attracted by the opposition of this world. And so those are the oppositions ng mundo. Yan. And dadako naman tayo sa ating dealings sa mga opposition na yon. So paano ba natin siya i-handle or paano natin i-handle? Letter A is give a soft answer. So mahirap talagang lalong-lalo na kapag sobrang pinagtataasan ka na ng boses na nakaalitan mo or yung kapitbahay mo, yan, basta kapitbahay mo na lang. Yan. Or sabihin natin sa kalsada, gano'n, may ka lang sa traffic. Yung anger niya sobrang taas, so mahirap ding i-manage yung mga bagay na. Pero tayo bilang mga mananampalataya is dapat nakokontrol natin yung emotion natin. So we always give a soft answer sa mga or pag-usapan, yan, kung may mga bagay na gano'n. And have compassion to the lost world. In Romans chapter 12, verse 14. Romans chapter 12, verse 14. Bless them which persecute you, bless and curse not. And then sa verse 20 and 21, therefore if thine enemy hunger, feed him.
If he thirsts, give him drink, for in so doing, thou shalt heap the coal of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Yan. Have compassion. Yan, mahirap talaga magkaroon ng compassion, lalong-lalo na sa ating mga naka, nakaalitan or sa ating mga hindi kasundo ng mga tao. Pero yun yung sinasabi ng ating banal na kasulatan na that we have compassion for them. Yan. So magkaroon tayo ng awa. So dahil hindi nila alam yung ginagawa nila or mas tayo nakakaalam. So we should guide them. Or dapat yung response natin sa kanila is always have a compassion heart. Para makita nila makita nila na may Diyos tayo sa ating buhay. And letter C is pray for your enemies with pure motives. So, dapat talaga nagiging prayerful tayo. So, kung nagiging prayerful tayo sa ating sarili, sa ating mahal sa buhay, or sa ating mga relatives, mas magiging prayerful din tayo sa ating mga kaaway. Yan. Pray for your enemies. And so, mahirap siya, pero pag nasanay ka na or mas naintindihan mo is magagawa mo yun. So sa una sabi nila, mahirap naman talaga eh. So pagkatagalan, pahirap ng pahirap. Joke lang po. And be careful to keep spiritual company. And so dapat maging mindful din tayo sa mga pinapakisamahan natin. So mas maganda, yung mga mas madalas nating kasama yung mga talaga mga spiritual people. Ayan. Kahit di ka masyadong spiritual, mas nalilift yung spirit mo kapag kasama mo sila. Or pag narinig mo palang magsalita sila, parang nalilift up ka na eh. So, iwasan din natin yung pakisamahan yung mga tao. Di ba, kung alam mo namang pupunta sila sa ganitong lugar na wag na lang tayong sumama. So, iwasan na lang din natin. So, sa mga ka-work natin, diba sa mga ka-work ko, syempre din na maiwasan yun. So, madalas nilang kwentuhan kung saan may bagong pasyalan, may bagong entertainment. So, yan yung lagi nilang topics minsan. And immerse yourself in the Word of God. So, katulad ng mga ginagawa natin, so dapat talaga nag-a-attach tayo eh. So, nag-aaral din tayo ng salita ng ating Panginoon. Mas lalo tayong ang dapat nag-motivate sa atin yung salita ng ating Panginoon. So, the more you study or the more you dig deeper in the Word of God, mas lalo kang nagkakaroon ng excitement sa buhay. Sabi yung pag-aaral doon ng parang gahanap ka ng treasure. So sa bawat mabasa mo is map papunta sa hidden treasure. And so yan po yung ating lesson number 3, how to deal with opposition. Yan. So dapat mas lalo tayong ma-motivate or mas lalo tayong mag-attach sa gawain ng ating Panginoon. So, kung mas na-attach tayo sa mundo, unti-unti din nating mag-attach sa gawain ng Panginoon. So, i-divert natin yung attention natin ng paunti-unti para hanggang sa fully attached tayo sa gawain ng Panginoon. And number 4, how should the lost world view you? They know you love God by your actions. So, isang siguro dito is yung testimony natin. So, though hindi tayo masyadong, kasi may iba-iba tayong katangian, merong madaldal masalita, or yung iba sa atin is tahimik. So, by our actions, sabi nga nila,
action speaks louder than voice. So dapat makita nila through our actions na may Panginoon tayo sa ating buhay. And they recognize that you are not like them. And kung yung pang-araw-araw nilang buhay is ganon, or yan, marites, kung yung ganon yung ano nila, chismisan, so dapat makita nila na hindi ka ganon. Or kung, halimbawa yung dalawang kapitbahay magkaaway, dahil mas kinampihan mo yung isa, magiging kaaway mo na, magiging kaaway ka na rin ng kabila. So dapat hindi dapat ganun, dapat may ano din tayo, may yung dealings natin sa mga ganung bagay is dapat patas din tayo. And they view you as moderate in all things. They view you as being honest and upright. They see you as being of good report. And so those are things na sa ating kilos, sa ating gawa, sa ating actions, yun dapat yung makita nila sa ating buhay. Yung, bagamat ano talaga, kaya nga yung sinasabi ng balasan na love your enemies, hindi lang siya basta-basta na magkakaroon ka ng pagmamahal na kagaya ng unawaan natin na mahal mo siya, basta mahal ko siya by feelings. Yung love your enemies talagang in all things na kahit anong gawin nila or kahit anong magawa nilang hindi maganda sa'yo, the love is still there. Yun yung bagay na dapat maipadama natin sa kanila. Kasi hindi nila they are in the lost world. So yung dealings natin is ibang-iba kasi sa kanila. So hanggang sa isang araw is madala na rin natin sila sa dito sa gawain ng ating Panginoon. So yan lang po yung ating pong Sunday School. So, medyo mabilis lang po tayo. So kung baka si Pastor may dadagdag din po. So maaga pa naman po. So yun lang po. Pastor? Yan. Mahirap ako kayo sa ating mundo sapagkat mabutit konektado yung Sunday school natin sa yung ating morning service. Tapos, ayun. Maraming salamat, Brother Brian. At next week siguro si Brian ang Sunday school. Pero bago sila umalis, may bibigyan nga ako kay Brian tsaka kay Brother Andy. Pang Bible study lessons. Para nasa barko sila, baka pagbalik nila, pastor na sila. Pastor sila sa... Yeah. Sabi po, yan, next week, natin si Brother Brian. Ayan po, medyo maaga tayo, pero okay lang, at least medyo na yung relax. Day, friendship, and then, play po tayo sa ating Sunday school. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa aming Sunday school. Salamat po kay si Ryan na share sa amin. Tunay po na meron po ang pamukay sa amin. Sobrang po sa strangers and strangers in this world. Ang mga tao po na sinunod na kaya ito lang po sa amin. Dinahan po namin na magandang kami ng mga character at hindi kami namin sila ang pag-respond sa mga taong sa namin. Minsan ay dahil po na palayin po ang mga kapatiran na dito para sa mga service. Bless you po ang aming Sunday School offering. Bless you din po ang morning service at sa lahat ng sinapos po na mga gagawin namin. So kami na lang yung name prayer. Sige, at mas Sunday School offering po tayo at fellowship.
Ayan na Lia. Ayan. Ayaw niya na to? Ayaw niya na? Ayaw niya na. Ayaw ko na to ah. Wala na to. Ang gawin natin, ano? Okay lang kaya, Nay? Ayaw ko sila opening date. Gusto ko opening ba? Alas lang naman yun. Bag na lang. Ayan po. Sige po, break po tayo ng 10 minutes. Pero tayo fix na tayo. Tapos, bago po mag-10. Ito daw.